Ilang dekada na akong nagtatrabaho, pero until now, ito pa rin tagabuhat ng mga appliances kagaya nito. Pamilya ko ang pangunahing inspirasyon para kumayod ako ng gusto. Ni minsan nga wala na natira para sa akin. Ang mahalaga, nakasuporta ka sa iyong pamilya. Sa aking trabaho, hindi lang puro pagbubuhat ng mga appliances, pati na rin ang pagre-repair, pinasok ko na. At ito ang aking ibabahagi sa inyo. Isa ako sa empleyado dito sa RL Appliance Incorporated dito sa Tacloban City, na kung saan isa ako sa mga taga-fix ng problemang kagaya nito. Ayan hirap siya ipa-start. Bukod kasi sa taga-ayos ako ng mga stocks, ako na rin ang tinahasang mag-aayos mga ganitong problema. Gusto ko lang din tong i-share, malayo natin mayroon diyang interesado. So ito na yun, pagkakataon mo na. At least kung lilipad ka ng ibang bansa, may idea ka na. So ito na yung sinasabi ko, umaandar siya pero namamatay. Ayan nag-i-stop siya ng kusa. Pagkatapos, pag pinindot mo na yung switch, ayaw naman niya mag-start. Tapos i-start, putol-putol ba, hindi siya continuous. Ayan, putol na naman. Siguro sa mga 100,000 katao, siguro may ilan lang na mga nag-aayos ng kagaya nito. So gusto ko lang i-share kung paano din to i-fix yung mga ganitong klaseng problema sa elevator. Malay natin sa mga 100 katao, mayroon ditong isa, maski isa lang na interesado kung paano to ayusin na yung mga ganitong klase na problema. So ito, napakadali lang nito. Puntahan natin dito sa taas yung kanyang board box. Ito yung pinaka board box niya. Dito sa kanyang switch, kagaya ito sa mga mall. Kaya kung ganito yung maranasan mo doon sa mga mall, mag-iingat ka kasi baka biglang nag-on. So delikado. So kapag ganito yung problema, dito lang yan natin titingnan sa kanyang mga relay. Ayan, daming relay. Kumbaga sa tao, ito yung nagsisilbing pinaka-utak. Kung wala yan, hindi gagana yung ating elevator. So ito lang yung napapagana. Ayan, mamaliit na yan na relay. So dito tayo magpipix mga idol. Pero bago niyan, explain muna natin dito kung anong mayroon dito sa loob. Ito yung pinaka-breaker natin. Galing to sa main source, 220 yan. 220 volt. Ito naman yung mga breaker natin na up and down. So binabaliktad ko lang yung isa. Mayroon tayong inverter para yung 220 volt na pumasok dito, mare-reduce niya. Galing siya dito sa breaker. So nire-reduce na yung power supply. So, nagiging 24 volt na lang siya. Ito naman yung magnetic relay natin na ito yung nagpapagana sa running or sa reverse. Yan, ito yun. Ito namang maliliit na relay na to, ito yung nagpagana doon sa ating switch. Kung napapansin nyo sa switch natin, mayroong mga ilaw. O sa switch din 1, 2, 3. Ito rin yun. Ito rin lahat ng mga relay na to. So madami yung relay. Dito sa baba, nilagyan natin ng mga coding para hindi tayo mawala or hindi malito. So madali lang natin matrace kung saan yung may problema. Kung hindi ka sanay dito at lalong hindi ka interesado, magulo. Yung motor natin, pang single piece lang. Ito yung pinaka-switch niya kapag gumagana na yung elevator natin, yung kuha natin. So wala itong, hindi to kagaya sa mall type na mayroong sensor. Kaya kusang nag-i-start. Tingnan mo dito, napakataas, nakalulula tingnan. So delikado. So off muna natin yung breaker para makita natin yung kanyang mga relay. Dito lang yung pinipix mga idol sa ating relay. Isa-isahin natin to pagtanggal para makita natin or matest natin sa ating analog tester kung saan dito yung may nag-malfunction na once kasi na nag-malfunction yung isa dito, so lahat parang naapektuhan na. So madali lang to i-test yung mga ganitong klaseng relay. Yung tester natin, multi-tester analog. So set lang natin sa ×1 para continuity lang naman yung tingnan natin dito kung nag-malfunction. Yung natin, relay, nasa 24 BDC lang. So yan kasi may inverter na kasi tayo doon sa taas. Itong dalawang nasa baba na to, dito papasok yung natin, yung source, yung kuryente. Ito. Try na nga natin. Ito.
dapat papalo yan. Ito yung pinaka-kuha natin sa kuryente, pinaka-source niya. Yan, yan, pumapalo siya. Tapos dito, kailangan pumapalo to siya. Ayan, yan o, pumapalo. Kasi once na nag-malfunction to at hindi pumapalo, ibig sabihin, sira yung relay natin. Ayan, dapat gagana yan lahat. Ganito yung pagtitest. Tapos dito naman, itong dalawa na to, itong magkadikit, dapat hindi yan papalo. Ayan o, hindi siya pumapalo. Kasi kung papalo naman siya, ibig sabihin, grounded yung kanyang relay. Hindi tayo masyadong expert dito sa mga ganitong pagtitest ng relay. Itong natutunan ko, based na rin to sa turo ng aking engineer. So, tinuturo ko na lang din para sa mga expert na dyan, so alam niyo yan kung paano yan, paano magbasa, ganun. So ito may nagmalfunction siya. Ayan, hindi pumapalo. So nakita nyo, hindi pumapalo yung isang natin. So ibig sabihin ito, nagmalfunction to siya. So, dapat dito, dapat hindi talaga yan pumapalo. Pero dito sa kanyang gilid, hindi talaga siya pumapalo, kaya sira yun. So yun yung nagkukos. Isa lang siya, pero halos lahat ng kuha natin naapektuhan. So dapat lahat na ganituhin mo lang siya until maubos. Hindi ko na to ipapakita lahat ng kuhan kasi masyadong marami. So titingnan natin yung dito sa baba na portion. Tanggalin din natin. Saka i-test din natin isa-isa para malaman natin kung saan ba dito yung mga okay pa. So sa mga hindi technician at wala ring interesado nito, so pwede nyo i-skip lang yung video ko. Pero sa mga interesado, kasi once na natuto ka nito, ito sa elevator kasi kukunti lang may alam kunti lang talagang may alam kasi hindi naman to masyadong demanding dito sa atin hindi to masyadong kuha natin sa pang-araw-araw. So sa mga mall, yun, at least kung mayroon kang knowledge na ganito, maski hindi naman perfect, pero at least may alam ng konti. Ito tips ko na lang to sa inyo kasi karamihan sa atin papasok ng mga mall, mahilig gumamit ng mga elevator. So pag nag-malfunction yung switch, huwag na kayong tutuloy. Delikado, baka magka-problema yung elevator. Ganito pag-test. So ito yung iba naman natin. Tignan nyo yung iba natin, no? Kung mapapansin nyo dyan, sagad. Hindi na siya masyadong sagad. Hindi na sagad dito. Yung iba, hindi rin. Yan, ibig sabihin, palyado na ito. Ito, sagad siya. May iba dito na hindi na sagad Ayan, no? Layo. May iba sagad. Tingnan mo ito yung iba. Ito yung good. Sagad siya, Lahat yan sagad. Ayan, Ayan. So, goods ito. So, overall, ito yung sira. Ayan, dami. Dami yung sira. Ito, wala na talaga. Ito, as in, may functional pa yung iba, pero kailangan to linisan dito. Ito. Kikis-kisan ng yung, bali Ito lang yung na-okay. Ito lahat. So, yung ito, papalitan na lang natin ng bago. Ito yung bago natin. Ito. So, BDC 24 volt. Yung brand sa ating relay is Omron. Isa, dalawa, tatlo, so 12, 14 yung paa. Ito yung pinaka main source natin, yung dalawa sa baba. Palit na lang natin. Ayan. Palitan natin yun. Lahat. So pagpalit, madali lang naman Pasak-pasak lang. Ayan. So lahat yan. Ayan. Ito yung hinahangan ng iba na gustong matuto kung paano mag-repair ng elevator. Yung iba kasing elevator, iba-iba yung pagka-design So ito yung design nito, more on relay lang. Pinapagana itong elevator na to sa pamagitan ng mga relay. So napakadali lang kung halimbawa magka-error o masira yung switch natin. So dito lang yan sa relay. So, what if kung matuto ka nito? So napakamahal yung sugutan nito. Sa akin lang kasi nagmi-maintain lang ako. Try nga natin. Ayan.
success na mga idol. So, wala na tayong hawak-hawak doon sa switch. So lahat gumana na siya. Yun, oh. So, hindi na kailangan na hawakan pa yung switch. Tsaka dire-diretso na rin yung ano niya. So try nga natin pabalik naman para may idea ka pa kung okay na ba talaga siya. So try na naman natin na pabalikin. Try natin mga idol. Kung effective ba yung ginawa natin. Ayun, oh. Yan mga idol.